Hello, kamusta tayong lahat? I'm amazed of our Father, the Holy Righteous One, for He is great, and no one is like our Holy God. His faithfulness to us will be forever, and His love will endure for all eternity. He will take care of us and never leave us. The only requirement that He wants us to do is to love Him, to obey Him, to be faithful to Him. And I thank my Jesus Christ for giving His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. He has presented us to our Father and revealed our Father to us because we are His friends. He gave His life for us. And I thank the Holy Spirit for He is always guiding us, enveloping us with the love of our Father and of Jesus Christ. He's protecting us. Sometimes hindi natin alam may mga bagay na magiging delikado ka o may iniisip na masama ang kapwa-tao mo sa'yo. Hindi mo alam yun, ano? Hindi natin alam yun. Pero we are being protected by the Holy Spirit. So last time, we read Exodus chapter 17 and Exodus chapter 18 is ka. Exodus chapter 17 ay yung water from the rock in Horeb. Dahil nagrereklamo na naman ang mga Israelites, wala silang water. Nagkaroon ng contention. Ginagalit na si Almighty Father. Kaya inutusan ni Almighty Father si Moses na dali ng kanyang staff at i-strike ang rock. So nahati yung rock, tapos lumabas doon yung water. Para makainom ang mga Israelites sa mga anak ni Almighty Father. Pati na rin yung livestock. So pag nagrereklamo yung mga Israelites, nai-stress din si Moses. Kaya nga nakalagay dito sa verse 4 ng Exodus chapter 17. So Moses cried out to the Lord saying, "What shall I do with these people?" Ano bang gagawin ko sa mga taong to? Papatayin na nila ako. Babatuhin na nila ako. So nai-stress din si Moses. Dahil siya ang kausap ni Almighty Father. Hindi nakikipag-usap si Almighty Father kay Aaron or sa kahit na sinong tao. And then, nung nakainom na sila, ito namang mga Amalekites na lahi ni Esau, gusto silang awayin. They wanted to fight against the Israelites sa Rephidim. Nangihina na ang mga Israelites. Pero itong mga Amalekites, gusto pa rin makipaglaban. Pero kahit na nangihina yung mga Israelites, wala silang kalaban-laban dahil meron silang mga dalang mga livestock, may dala silang mga bata, matatanda. Wala silang kalaban-laban. Pero, ang nag-protect sa kanila, si Almighty Father. Through Moses, ginamit ni Almighty Father si Moses. Anong ginawa ni Moses? Inutusan ni Moses si Joshua na
fight against the Amalekites. Tapos ang ginawa naman ni Moses, nagpipray siya kay Almighty Father, both his hands nakataas, no? Held up his hand, nakataas, nagpipray siya kay Almighty Father para manalo sila. Pero pag binababa ni Moses yung kanyang kamay, dahil nangangalay na siya para bumibigat yung kanyang kamay, nananalo naman yung mga Amalekites, kaya kailangan itaas agad ni Moses yung kanyang kamay. Pero hanggang gabi ang war. So hindi nakakaya ni Moses. Ang ginawa ng mga ni Aaron at saka ni Hur, pinaupo si Moses sa stone. Tapos tig-isa kamay si Aaron tsaka si Hur, hawak-hawak na tig-isa yung kamay ni Moses na itataas, no? Kasi pag binababa yung kamay, natatalo sila. Kaya tulong-tulong sila. So Joshua defeated the Amalekites and his people with the edge of the sword. Kaya si Almighty Father, He promised na He will blot out the Amalekites. At nangyari nga yun dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 3 to 9 na ang king ay si King Saul. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, gagawin ni Almighty Father yon kahit na madaming years na ang nakalipas. Dahil kay Almighty Father, hindi siya bounded by time or space. Napakabilis lang ang panahon para kay Almighty Father. Kahit tayo ngayon, di ba, mabilis din ang panahon ngayon, hindi mo niya napapansin. Napakabilis. Kailan lang yung nagkagulo yung mga tao, di ba, hindi tayo lumalabas ng bahay. 6 years na pala yon. No? Ang bilis pala ng panahon, hindi natin alam. Pinapabilis na ni Almighty Father yung oras. Hindi man tayo aware na bumibilis yung oras, pero bumibilis yung oras, hindi tayo aware. Dito man sa verse 15 ng Exodus chapter 17, nag-build ng altar si Moses. At tinawag yung Yahweh Nisi or the Lord is my banner. Kasi si Lord God, nagpangako siya na He will blot out the Amalekites. The Lord will have war with Amalekites or Amalek from generation to generation. Yung Amalek is sinisimbolize noon yung mga taong wicked na nang-aape, mga taong mapang-ape. Mahina na yung kalaban, gusto pang tadyakan. Gumagapang na sa lupa yung kalaban dahil nagdurusa sila sa trials and tribulations. Ito ng mga Amalekites, gusto pa silang durugin. Galit si Almighty Father sa mga taong nang-aape ng kapwa-tao, nambubuli. Wala tayong mapagmamalaki kay Almighty Father, kaya hindi tayo dapat nambubuli or nang aape ng kapwa-tao or nanunukso ng kapwa-tao. May mga tao dyan na natutuwa sila kapag naghihirap ang kapwa-tao nila. Nagse-celebrate sila. Wickedness in the eyes of the Almighty God. Ay buti nga sa kanya, ganyan ang nangyari sa kanya. Yabang kasi niya eh. Oh, galit si Almighty Father. Kahit mayabang yung tao na bumagsak yung kanyang buhay, kahit mayabang siya, pero kung aapihin mo, galit din sa'yo si Almighty Father. Hindi mo yun ikinagaling, no? Yung pang-aapi mo ng kapwa-tao mo, hindi mo ikinagaling yun. And then dito sa Exodus chapter 18, si Jethro, no, the priest of the Midianites, kanyang father-in-law, ang anak niya Jethro was Zipporah. Si Zipporah, wala siyang respeto kay Moses.
Dahil dapat daladala ni Moses si Zipporah sa Egypt, pero pinabalik niya si Zipporah kasi nga nagkaroon sila ng problema ng mag-asawa. Pero dito maayos na sila, no? Naibalik yung respeto kay Moses because of the Almighty God. Nirespeto na ni Zipporah si Moses. Kahit si Jethro, no? Nirespeto na niya si Moses dahil dala-dala ni Moses yung pangalan ni Almighty Father. Si Moses lang ang kinakausap ni Almighty Father dahil si Moses mababa ang loob niya. Humble siya. Utal-utal siya, hindi siya mayabang. Nagustuhan ni Almighty Father yung heart ni Moses. Kahit na inaaway siya ni Zipporah, itong si Moses, tahimik lang. Kaya after some time, no, fast forward, namatay si Zipporah, nag-asawa ulit si Moses ng iba. So mas naunang namatay si Zipporah, gaya ng asawa ni Abraham, gaya ng asawa ni Isaac, gaya ng asawa ni Jacob. Natitira yung mga lalaki. No, noong time noon, mga prophet ni Almighty Father, nire-retain niya yung mga asawa, tinatanggal niya. Dahil pala desisyon. No? Hanggang ngayon naman yung mga babae magaling sumali sa desisyon. Hindi nila hinahayaan na yung kanilang mga asawa ang maging head of the family. Nakikisawsaw yung mga babae. So, ang kasama ni Jethro were Zipporah at yung dalawang anak, si Gershom and si Eleazar. Ginawa ni Almighty Father na ma-meet ni Moses si Jethro para bigyan ng advice. Pwede namang si Almighty Father ang magbigay ng advice kay Moses, pero ginamit niya si Jethro na magbigay ng advice. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin tayo, yung mga matatanda, nakakatanda sa atin, meron silang mga nuggets of wisdom na pwedeng i-impart sa atin. Importante yung mga sinasabi ng mga matatanda. Kaya ako gusto kong magkausap. Matatanda. Malapit yung loob ko sa mga old people, no? Tsaka sa mga bata. Pero pag yung mga halos kaedad ko, parang ayoko nito kausap. Pero pag yung mga matatanda, gusto kong kausapin, gusto kong malaman kung ano nangyari sa buhay. May mga kahit na anong itanong mo sa kanila, meron silang mai-impart na nuggets of wisdom. May matututunan ka. At malalaman mo ron na yung buhay ng tao, hindi ka stay na bata ka. Patanda tayo eh. Habang dumadaan ng panahon, patanda tayo ng patanda. Kung yung mga matatanda ngayon, matanda na sila. They were once young like us. Like us, matanda na rin ako. They were young like the children. No? They were once young like the children. Naging teenager din sila. Marami na rin silang mga experiences. Kaya nakakasama natin sila for them to impart knowledge and the nuggets of wisdom. May matututunan tayo sa buhay nila, no? Sa mga pinagdaanan nila. Hindi ko alam ba't ako ganon. Na gusto ko makipag-usap sa mga matatanda. Hindi ko alam bakit. Bakit dahil ba sa yaya ko noon? Yung nani ko noon kasi matanda na. Dahil ba doon? Pero hindi rin eh. Basta lumaki ako na pag
lumaki ako na ang gusto kong kausapin, matatanda. Kasi pag matanda na, wala nang yabang yan. Pag mga bata, may yayabang pa yan, maninirang puri pa yan, may chichismisan. Pero pag matanda na, parang wala na silang gana sa mga ganong bagay. Gusto na lang nilang makapagbigay ng advice sa mga nakakabata, mga bata sa kanila. Tsaka gusto ko rin silang, hindi na natapos. Gusto ko rin sumaya sila, ganon. Kasi pag matanda na, parang walang gustong kumausap sa kanila. Nalulungkot ako dahil naaawa ako. Kaya sila ang gusto kong kausapin. Kaya dito si Jethro, nag-impart siya ng knowledge. Ano yun? Na hindi lahat kaya ni Moses i-assist or tulungan lahat ng mga tao. Kasi kita niya, pila-pila yung mga tao, napakahaba. Tapos si Moses, nakaupo lang, kinakausap yung tao. After nung problema ng isa, yung problema na naman ng isa. Hindi na natapos. Araw-araw, ganun ang ginagawa ni Moses. Kaya ang advice, hatiin ang mga tao, turuan ng law ni Almighty Father, turuan ng law ni Moses, turuan ni Moses ng law of the Almighty Father, yung mga tao na may takot kay Almighty Father. Yun ang pinaka number 1 na requirement. Fear God. Dahil pag takot kay Almighty Father, gagawa ng righteousness ang mga taong takot kay Almighty Father. So yun ang most important requirement, no? At saka gusto ng truth. At galit sa covetousness. Fear God, man of truth, and hating covetousness. Lalaki. Hindi babae. So, nagkaroon ng ihahati, no? Sa thousands, yung thousands na yon, meron silang mga under sa kanila, merong hundreds. Yung hundreds na yon, hati na naman yon, mag-rule naman sila sa mga 50s. Ngayon yung mga 50s na yun, may hawak naman sila mga tao na tens. Parang networking. Nang sa gano'n, nagtutulungan sila, natututo ang bawat isa. Hindi lang si Moses ang nag-i-impart ng knowledge, kundi merong mga tao rin ang natututo na maggawa ng wise decision. At meron din yung blessing ni Almighty Father. Dahil, kaya nga ginamit ni Almighty Father si Jethro. So, sinunod ni Moses yung advice ni Jethro. Kaya hindi na masyadong hirap si Moses sa pagkikipag-usap sa tao to resolve issues dahil meron ng mga parang government, no? So after nun, umalis na yung father-in-law. Umuwi na. O yun ang kanyang role. Ang magbigay ng advice. Hindi lang para kamustahin, hindi lang para matuwa sa kung anong nangyayari sa mga Israelites, kundi para mag-offer kay Almighty Father ng burnt offering at magbigay ng advice. Ginamit siya ni Almighty Father na magbigay advice kay Moses. Dito na tayo sa Exodus chapter 19. Yung Horeb, tsaka yung Sinai, iisa lang yun, ano? So in the 3rd month after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on the same day, they came to the wilderness of Sinai. Merong mountain of Mount Sinai, meron ding wilderness. Yung 3rd month, yun sa Jewish month, yun ay tawag ay Sivan. Ang Sivan, yun ang ika-3rd month ng Jewish, no? So after ng Nisan or Abib,
Yung second month, Iyar. Yung third month, Sivan. So, gano'n na sila katagal sa wilderness. Pero kung nag-shortcut sila, in a month's time, wala pang 1 month, nandun na sila sa promised land. Pero dahil pinaikot sila ni Almighty Father, nagtawid pa sila ng Red Sea. Pwede naman silang hindi tumawid ng Red Sea, pero pinatawid sila ng Red Sea. Kasi nung inilibing si Jacob, hindi naman sila tumawid ng Red Sea dahil merong shortcut, no, sa land of the Philistines. Pero si Almighty Father, yung long way pa ang pinadaan ni Almighty Father sa mga Israelites. Kasi gusto ni Almighty Father to test the people. Kaya dumaan pa sila sa Red Sea. Nagutom pa sila, nauhaw pa sila. Titingnan ni Almighty Father kung ano ang kanilang mga reactions. Inabot na sila ng pangatlong month. Month of Sivan. For they had departed from Rephidim. Tatalo na nila yung Amalekites. Nag-war pa sila sa Amalekites, di ba? Had come to the wilderness of Sinai and camped in the wilderness. So Israel camped there before the mountain. So wilderness of Sinai and then Mount Sinai. Yung mountain. Tapos yung wilderness, ibaba ng mountain, nandun yung wilderness. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, and saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, you have seen what I did to the Egyptians. And gusto ko lang ipaalala, no, na yung burning bush, sa ni Moses nakita? Sang mountain? Mount Sinai, di ba yun? Yung burning bush. So, bumalik ulit si Moses, nadaanan niya ulit yung burning bush. Kaya nga siya na bisita ni Jethro, kasi malapit lang doon siya alaga ng livestock. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, You have seen what I did to the Egyptians. Nakita ninyo kung anong ginawa ko sa Egyptians. Sabihin mo sa mga tao. And how I bore you on eagles' wings, and brought you to myself. At nakita ninyo kung paano ko kayo sinustain. Nakita ninyo kung paano ko kayo binuhat. On eagles' wings. Bakit eagles' wings? Mabilis. Very swift. At yung malapad yung wings ng eagle, at mataas ang lipad ng eagle. Strong yung eagle. No? Mabilis. Mataas ang lipad. Malawak yung pakpak ng eagle. And then yung eyes ng eagle, maliwanag. Kahit malayo, kita niya. Yun ang karakteristik ng eagle. Ngayon yung wings ng eagle, malaki, malapad, strong, mabilis. Ibig sabihin, yung action ni Almighty Father, mabilis, strong. Kaya niya lahat. And brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice, kung susundin ninyo ang boses ko, sabihin mo sa mga tao, sabi ni Almighty Father kay Moses, and keep my commandments, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Nakita ninyo? Iska? Ako lang pa. Ang mundo na to kay Almighty Father. Kaya hindi natin dapat kontrolin. I-control natin environment, i-control natin lahat ng ng mga animal. Hindi natin makokontrol yan. Hindi sa atin tong earth na to. Kay Almighty Father to. Siya ang gumawa nito. Nakikitira lang tayo dito. At kung susundin natin ang boses ni Almighty Father, pati na ang kanyang mga statutes and covenants and ordinances, tayo ang kanyang treasure. So, ano ba ang treasure ni Almighty Father? Ang tithes ba? Hindi ang tithes. Treasure ni Almighty Father, tayo. Hindi yung tithes, hindi yung 10%. Hindi pera nakafocus si Almighty Father. Magbibigay ko ng tithes para importante ako kay Almighty Father. Hindi yon. Tayo mismo, our whole being. We give it to our Father. Obey His voice,
keep His commandments or covenant. For all the earth is mine. Kaya bumibili kayo ng lupa, hindi pang habang buhay yung lupa, ba't kayo nagbabayad ng tax? No? Ngayon ko lang naisip, no, na hindi ka pala dapat bibili ng bahay at lupa. Kasi in the long run, naluluma yung bahay. Tapos ipaparenovate mo, gagastos ka na naman. Tapos yearly, merong real property tax. Tapos kung wala ka ng mga anak, sino na matitira sa bahay mo? Or yung bahay mo, pag-aawayan ng mga anak mo, hindi pala ganon. Kaya nga, sabi ni Almighty Father, tayo ay sojourners lang dito sa mundo na to. Kaya nga, di ba, sino ba yung, wala silang bahay, kundi nakatira lang sila sa tent? Sino ba yun? The Kenites? Manalimutin kasi ako. Rechabites, no? Heber the Kenite and the Rechabites. Yung Kenite subset siya, o yung Rechabite subset siya ng Kenites na nasa Judges chapter 4 verse 11. Na sila lang ay nakatira sa tent, hindi sila bumibili ng bahay, hindi sila natitira sa isang lugar. At meron din ako nakitang pamilya no sa internet. Ang ginagawa nila, travel lang sila ng travel. So na tumitira lang sila sa hotel. Yung mga anak nila nag-aaral online. Wala silang mga gamit na mga sofa or TV. Wala. Kasi lahat, sa hotel lang sila tumitira. Sa Airbnb lang sila tumitira. Ang ganda ng buhay nila. Wala silang, nagbabayad lang sila. Para kang naguhulog lang ng bahay. Pero, kasi pag maghuhulog ka ng bahay, yung sira ng bahay, ikaw pa rin magre-repair nun. Wala silang problema dahil pag nagre-renta sila ng bahay, yung sira ng bahay, hindi sila magpapagawa kasi nagre-renta lang sila. Ang galing, di ba? Tama yun. Ang galing ni Almighty Father. Tayo, hindi tayo marunong. No? Kasi minamarket, kailangan magkaroon ka ng bahay. Ay, hindi. Nagde-devaluate yung building. At yung lupa, babayaran mo yung amilyar. At may amilyar din pala yung building or yung structure. No? Hindi natapos. Kalokohan lang yun. Kasi iba ang pangarap ng tao, gusto ko magkabahay. O in the long run, anong nangyayari sa mga bahay? Ang daming bahay na nasisira. Nag-abroad pa siya para makabili ng bahay, makapagpagawa ng bahay. Nasira ng lindol, nasira ng bagyo yung bahay. Pero kung nangungupahan ka lang, kapag nasira yung bahay o yung bagyo, nasira yung inupahan mo, lipat ka lang, wala ka ng problema. Pati yung mga gamit na sa loob, wala kang problema. Nilipat lang ako eh. Ganun pala yun. Ngayon ko lang natutunan yun. Meron pa ako nakita na yung mga yung pamilya niya sa jeep sila nakatira. Mahabang jeep nila, jeep na mahaba, doon sila nakatira. Saan sila nagta-travel sa buong Pilipinas, nag-aaral yung anak niya, online din, tapos ang trabaho ng lalaki, online din. Wala silang binabayaran na amilyar. Hindi nila kailangan ng mga magagandang mga gamit sa bahay. Pampayabang lang. Ganoon naman talaga, pampayabang lang. Gusto mong impress yung mga kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, dahil maganda ang bahay mo. Tapos mag-iinggitan kayo, magkakaawayan din kayo. Ganun lang ang buhay ng tao. Pinapahirap natin. No? Kaya dito, ang may-ari ng mundo na to, si Almighty Father.
Verse 6, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Na mababasa din natin sa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. So we are the chosen generation, royal priesthood tayong lahat na nagtitiwala kay Almighty Father. Holy nation. Hindi lang yung certain na sets of people, no? Kundi tayo lahat na nagtitiwala kay Almighty Father. Walang nakasegregate dahil lahat tayo pantay-pantay kay Almighty Father. Nakapag-aral ka man o hindi, mayaman ka man o mahirap, wala kay Almighty Father. Yung mga tao, no, tanggalan mo ng alahas yan. Bigyan mo ng pare-parehong damit. Tanggalan mo ng mga bahay na mga magaganda yan. Pare-pareho lang itsura natin. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Sabi mo, hindi, nag-abroad ako, mayaman ako sa abroad. Tanggalin mo yan. Tingnan natin. Yung yabang ng tao, tatanggalin ni Almighty Father. Wala tayong magpagyayabang. At sabi dito sa Revelation chapter 18 verse 4, and I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues. No? So tayo, ang kingdom of priests, and tayo yung holy nation. Kung susundin natin ang ordinances, susundin natin ang boses ng tatay natin, we will obey him. So Moses came and called for the leaders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. So nirelay ngayon ni Moses kay Aaron and then sa mga elders of the Israelites kung anong sinasabi ni ang pinasasabi ni Almighty Father. Then all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. Nag-agree naman yung mga tao. So, yung sinabi ni Almighty Father, gagawin namin yun. Pero alam natin, matigas ang ulo nila, no? Lip service lang ang ginawa ng mga tao. Dahil alam natin, dito sa Book of Exodus, ang daming ginawang kalokohan ng mga tao. Parang tayo, oo, susundin namin si Almighty Father, pero hindi naman natin sinusunod. Matigas ang ulo natin. So Moses brought back the words of the people to the Lord. Lip service lang, all that the Lord has spoken, we will do, sabi ng mga Israelites. So, nirelay naman ni Moses kay Almighty Father. Pero alam na ni Almighty Father ang sasagot ng mga tao. At alam niya ang puso ng mga tao kung susundin ba siya o hindi. And the Lord said to Moses, behold, I come to you in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and believe you forever. Sabi ni Almighty Father kay Moses. Merong thick cloud, makapal na ulap. Magsasalita ako ron, maririnig ng mga tao na nakikipag-usap ako sa iyo, at sila ay maniniwala sa iyo. So Moses told the words of the people to the Lord. Then the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Inutos din ni Almighty Father kay Moses na maglinis ang mga tao inside and out. Consecrate them forever. I mean today and tomorrow, to sanctify, no? Maglinis. Pati na yung mga damit nila, linisin din. Literal na damit. Para presentable sila kay Almighty Father. Ngayon dito sa Malachi chapter 3 verse 2, but who can endure the day of his coming, and who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire, and like launderer's soap. Parang tagapaglinis ng damit. Naglilinis ng damit. Refiner's fire. Ito ay si Jesus, sa Malachi chapter 3 verse 2. Ngayon, let them wash their clothes. Sa ngayon,
Hindi na to literal, kundi symbolically speaking. Gaya ng sinabi ni Jesus sa parable of the great banquet at sa parable of the wedding feast. Na dapat, ang isusuot nating damit ay yung damit na sakto para sa great banquet at sa wedding feast. At saka dito sa Revelation chapter 19, he was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God, and the armies in heaven clothed in fine linen, white and clean. Hindi lang ito damit, kundi pati na rin yung puso. At sino nakakapaglinis sa atin or makakapaglinis ng ating kasalanan? Si Jesus Christ. Nakalagay sa Malakay chapter 3 verse 2 at nakalagay din sa New Covenant or sa New Testament. So dito damit to literal, no? In the olden days, sa Old Covenant or Old Testament. Ngayon, hindi ito literal, kundi symbolically speaking. Verse 11, and let them be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. Makikita ng mga tao si Almighty Father, pero hindi nila talaga totally makikita si Almighty Father. Ang makikita nila ay ang clouds. At maririnig nila yung boses ni Almighty Father. Kasi gusto niya yung Almighty Father ipadinig sa mga tao. Gusto niya kausapin yung mga tao. Ipadinig sa mga tao ang kanyang boses. So, 2 days to sanctify themselves, consecrate themselves, pati na yung damit nila. Tapos, sa ika-third day, kakausapin sila ni Almighty Father. Will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. Verse 12, you shall set bounds for the people all around, saying, take heed to yourselves that you do not go up to the mountain or touch its base. Huwag kayong aakyat ng Mount Sinai or yung base man lang or yung bababa na sakop ng Mount Sinai. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Mamamatay. Papatayin sila. Not a hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot with an arrow. So yung tao na hahawak sa mountain, magtatangka na gustong umakyat ng mountain, siya ay papatayin at hindi siya pwedeng hawakan dahil siya ay babatuhin or tutusukin ng araw. Ano yung babarilin ng araw. Shot with an arrow. Paano ba yung shot? Tatamaan ng araw. Ano yung shot with an arrow? Siya ay papanain. Whether man or beast, he shall not live. Animals man or tao, hindi siya mabubuhay. When the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. Lalapit lang sila sa mountain, pero hindi nila hahawakan or ita-touch yung base ng mountain, pati yung mountain hindi pwede. Pero lalapit lang sila, no? Dahil pag hinawakan nila, papatayin sila. Kaya lalapit lang sila. Pag narinig nila yung trumpet na mahaba ang tunog. So Moses went down from the mountain to the people and sanctified the people and they washed their clothes. So nirelay ni Moses yung sinabi ni Almighty Father sa mga tao. And he said to the people, be ready for the third day. Do not come near your wives. Bakit? Sa ika-third day. Ready kayo sa third day, ha? Huwag yun ang tatabihan yung mga asawa ninyo. Bakit? Kasi pag tinabihan nila yung kanilang mga asawa, that's fleshly desire. Ngintindihan natin, fleshly desire. Kahit asawa nila yon, fleshly desire yon. Kaya hindi nila dapat tabihan muna ang kanilang asawa. Pero hindi pinagbabawal ang mag-asawa. Kundi wag muna ninyong tabihan. One day lang naman at
2 days or 3 days lang naman mangyayari yan. Verse 6, then it came to pass on the third day in the morning that there were thunderings and lightnings. Merong kulog at kidlat. And a thick cloud on the mountain. Makapal ang ulap. And the sound of the trumpet was very loud. Saan galing yung trumpet? Ang nagpapatunog ng trumpet ay yung mga angels ni Almighty Father. So that all the people who in the camp trembled. Kinabahan or takot. Saan galing yung trumpet na yun? Kung ako din matatakot din, no? Saan galing yung trumpet na yun nangyayari? Kung ako yun, matatakot din ako. Kasi malakas. Hindi alam saan galing yun. Wala ako nakikitang taong may trumpet, pero may narinig akong trumpet. Verse 17, and Moses brought the people out of the camp to meet with God. And they stood at the foot of the mountain. Pero hindi nila hinawakan yung base ng mountain dahil sila ay papatayin. Verse 18, then Mount Sinai was completely in smoke, or parang smoke siya, na cloud siya. Because the Lord descended upon it in fire. Bakit the Lord descended upon it in fire? Nilinis niya yung bababaan niya. Kaya, syempre, may usok. Nilinis niya muna kasi kailangan malinis siya. Hindi pwedeng dumikit si Almighty Father sa kadumihan. Dahil yung fire, naglilinis yon, nagpo-purify yon. Hindi masama ang fire kay Almighty Father dahil yun na nagpo-purify. No? Gaya ng gold, tinatanggal ng impurities sa gold ng fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. Nagkaroon ng lindol. And when the blast of the trumpet sounded long and became louder and louder, palakas ang palakas yung trumpet, Moses spoke and God answered him by voice. Pag na ikaw siguro tayo dito, kikilabutan tayo, ano nangyayari? Patami na rin tayong trumpet, wala namang gumagamit ng trumpet dito, lingon-lingon siguro ang mga tao. So nagsalita si Moses, sumagot naman si Almighty Father, and then the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mountain. And the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. First time, the Almighty Father bumaba ng Mount Sinai. First and last. No, nung time ni Moses, nung binigay niya yung 10 Commandments, nagbibigay siya ng directives, yung time lang ni Moses. Pero after that, hindi na bumaba si Almighty Father nung wala na si Moses. So, nung time lang ni Moses, bumaba si Almighty Father sa Mount Sinai. Sunog yun. Yung, kung up to now, yung Mount Sinai, merong place doon na sunog. No? Merong place doon na sunog. Proof na si Almighty Father, bumaba siya. Up to now, sunog pa rin. Hindi tinutubuan ng kung ano. And the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Bakit si Moses? Si Moses lang pwede umakyat ng mountain. So, kaya sinunog muna ni Almighty Father yung vicinity ng top of the mountain kasi nga bababa siya. And the Lord said to Moses, go down and warn the people. Bumaba ka. Pinakyat niya si Moses, and then sabi ni Almighty Father, bumaba ka. Kasi, lest they break through the grave to gaze at the Lord. Dahil baka makita nila ako, tignan nila ako, maghanapin nila ako, and many of them perish, mamamatay sila. Si Moses, hindi rin niya nakitang face-to-face si Almighty Father. Sa clouds lang din niya nakikita, nakatago si Almighty Father. Ano ba to? Sa ulap or usok. Nakatago yung face ni Almighty Father.
Also let the priests who come near the Lord consecrate themselves, lest the Lord break out against them. Pati na yung mga priests, linisin nila yung sarili nila, nalalapit sila kay Almighty Father. Tingnan nyo, pati mga priests, maglinis kayo dahil madudumi din yung mga priests. And also let the priests who come near the Lord consecrate themselves, lest the Lord break out against them. Basa natin to, no? Pati yung mga priests, dapat malinis sila dahil paparusahan sila ni Almighty Father kung sila ay madumi. Verse 23. But Moses said to the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai, for you warned us, saying, set bounds around the mountain and consecrate it. Hindi nakit yung mga tao kasi nag-warning na tayo. Almighty Father, binigyan ko na sila ng warning. Sabi mo kasi, bigyan ng warning. Kaya, meron ng limit sila, hindi na sila lalapit doon. Set bounds around the mountain and consecrate it. Kasi kung sinabi niyo po sa amin, set bounds around the mountain and consecrate it. Then the Lord said, so si Moses, nag-reason out pa, hindi, nagsabi na ako sa mga tao, hindi na sila aakyat, Lord, hindi na sila naakyat, nagsabi na ako, di ba sinabi mo, wag na sila. Ano sabi ni Almighty Father? Then the Lord said to him, away, get down and then come up. Hindi. Bumaba ka na. Yun ang utos ko sa'yo, bumaba ka, tapos bakat ka uli. You and Aaron with you, isama mo si Aaron, but do not let the priests and the people break through to come up to the Lord, lest He break out against them. Medyo umaano na si Moses dito. Nagkakaroon na siya ng lakas ng loob. Kasi nag-reason out na siya kay Almighty Father. Verse 25 in the last verse of Exodus chapter 19. So Moses went down to the people and spoke to them. Walang nagawa si Moses. Susundin niya talaga dapat si Almighty Father. Hindi pwedeng hindi. So dito tayo sa Exodus chapter 20. And God spoke all these words saying, so nagsasalita na si Almighty Father dito from Mount Sinai, addressed to the Israelites. Anong sabi ni Almighty Father? I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery or bondage. Ako ang Diyos, sabi ni Almighty Father. Sinave ko kayo sa land of Egypt. Hindi na kayo ngayon alipin ng mga Egyptians. You shall have no other gods before me. Wala kayong dapat na maging Diyos kundi ako lang, sabi ng Almighty Father. Bakit? Dahil si Almighty Father, siya nag-create ng mundo na to. Siya ang nabigay sa atin ng hininga. Lahat, we owe it to our God Almighty. Kaya hindi tayo dapat magkaroon ng ipapang Diyos maliban kay Almighty Father. May mga nagsabi, hindi, wala naman ako ibang Diyos. Pero ang Diyos mo, kayamanan mo ba? Ano ba ang Diyos mo? Yung mas ginagawa mong importante kaysa kay Almighty Father. Trabaho mo ba? Maginto mo ba? Yung ba ang Diyos mo? Yung dignidad mo ba? Yung validation ba ng tao? Gustong-gusto mo kaysa yung gawin ang gusto ni Almighty Father? Yun ang other gods. Hindi lang ito mga pagan gods and goddesses, no? Kundi yung mga bagay na inuuna mo pa kaysa kay Almighty Father. Minsan, ginagawa mong Diyos ang sarili mo. Tinataas mo ang sarili mo. May pride ka. Verse 4, you shall not make for yourself a carved image. Hindi kayo gagawa ng carved image. Any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Maliwanag na maliwanag. Huwag kayong gagawa ng carved image. Kahit na anong itsura. Nandito sa mundo, that is in heaven above,
Kahit yung itsura na galing sa heaven, nasa tingin nyo galing heaven, huwag kayong gagawa ng itsura na galing sa heaven, or dito sa earth, itsura ng mga hayop, huwag kayong gagawa, or under the earth. Naiintindihan ba natin yon? Diyos ka, naiintindihan ko yung mga tao. Walang nakikinig, hindi naiintindihan. Huwag kayong gagawa. Pag magpe-pray ka, tingin ka sa sa langit. You pray to the Almighty God. Kung closed place naman yun, nasa bahay ka, pwede ka rin namang mag-pray. You close your eyes. Pero yung titingin ka pa sa isang image, hindi ako makapag-pray pag wala akong kaharap na ano ba? Hindi ako makapag-pray pag wala akong kaharap na kung ano-ano. That's worshiping idols. Ito yung verse or part of the Ten Commandments na tinanggal ng isang religion na gusto nilang mag-worship ng mga statue, graven images, carved images. Ito yung tinanggal nilang part ng Ten Commandments. At ang in-extend nila, tinanggal nila itong verse 4 at para maging 10 commandments pa rin, no? That's hypocrisy. Ang ginawa nilang dalawa, yung verse 17, you shall not covet your neighbor's wife, you shall not covet your neighbor's goods. Yun ang kanilang ginawang 10th na commandment para mabuo yung 10 commandments. Para mapagtakban itong verse 4 dahil sila ay merong mga carved images. Lahat ng religion meron silang carved images. Kung hindi bang carved images, ang religion na tao ang sinasamba nila, yung kanilang leader. Yung leader nila na tao din na mas ginagawa pa nilang importante kaysa kay Jesus. Verse 5, you shall not bow down to them, nor serve them. Hindi kayo pwedeng yumuko sa kanila. Minsan lumuluhod pa kayo, di ba? Sa carved images. Hinahalikan pa ninyo. Pinapahiran pa ninyo ng panyo. Sabi panyo, wala palang panyo. Pinapahiran pa ninyo ng panyo eh. Mga alikabok ang kinukuha ninyo tapos ilalagay nyo sa inyo. Tapos hahalikan ninyo. Hinalikan ng taong merong sakit. Kayo naman yung hinalikan niya, hindi nyo alam. Hinalikan din niya, pare-pareho na kayo. Kadumihan. Sa kakapunas ninyo, natanggal na yung pintura. Natanggal yung pintura natin ulit. Sayang, tanggal yung pintura. Oh. Ay, nawala na yung yung barnes. You shall not make for yourself a carved image, any likeness or anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Nagsiselos yung Almighty Father. Dahil yung mga carved images na yun, mas pinaglilingkuran nyo pa, mas pinaniniwalaan nyo pa kaysa kay Almighty Father. Visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Pag hindi nyo sinusunod si Almighty Father, kayo ay galit sa Kanya. You hate me, sabi ni Almighty Father. But showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Nagpapakita ng awa si Almighty Father sa mga tao na sumusunod sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. So, sino ang pipiliin natin? Yung mga carved images ba? O si Almighty Father? Hindi, ito na yung tradition namin. Ito yung culture and tradition namin. Culture and tradition. Cult. Doon galing ang word na cult. Kahit na kayo ay religion,
Gusto niyo ng culture and tradition? Doon galing ang word na cult, sa culture and tradition. Gawa ng tao. Maliwanag naman dito, hindi pa ba? Bakit hindi niyo naiintindihan? Maliwanag naman dito, bakit? Kasi nahihiya na kayo na bawiin. Nahihiya kayong bawiin yung turo niyo na mali. Ano ang gusto niyo? Aminin niyo na nagkamali kayo, pero mapupunta kayo sa heaven, o ayaw niyong aminin na nagkamali kayo, pero sa impyerno ang punta ninyo. Pero gusto niyo panindigan, no? Yung mga turo niyo na mali. Gusto niyo panindigan eh. Wala tayong magagawa doon. Kundi sa impyerno kayo magpupunta. Kasi gusto niyo panindigan. Yun ang desisyon niyo. Ang pride ninyo. Hindi, maraming magagalit na tao sa amin pag iniba namin ang turo namin. Eh ano naman yan? Kung magalit ang mga tao. Ang importante si Almighty Father hindi magalit. Matindi magalit si Almighty Father. Ang tao, ganyan lang yan magalit. Kaysa mapunta yung kaluluwa mo sa impyerno, that's for all eternity. Hindi nyo naisip, no? Wala pala akong kausap, ako lang dito mag-isa. Shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Kung gagamitin ang pangalan ni Almighty Father sa walang kakwenta-kwenta. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father sa paghihingi ng tithes and offering. Sa mga bus, umaakyat kayo sa bus. Tapos ito, nagsishare kami ng Word of God, penging and nagbibigay ng envelope. Alam ko yon yung mga group na yon, kung sino yung mga yon. Nabibigay envelope, ginagamit ang pangalan ni Almighty Father. Minsan nandun sa kalye, naghingi ng offering. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father. O ngayon, yumaman na ngayon kayo. Ha? Mayaman nga kayo sa mundo, pero saan naman mapupunta ang kaluluwa ninyo? Sa impyerno. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father sa panghingi sa mga tao. Tinatakot nyo pa sa tithes? May mga tao na nanakot sa tithes, no? Saan kayo mapupunta? Hindi para yumaman ka, magbigay ka ng tithes. Hindi ganoon ng tithes. Ha? I-bless ka man ni Almighty Father o hindi. Kung gusto mo magbigay ng tithes, magbigay ka ng tithes ng bukal sa loob mo. Not asking anything in return. Dahil si Almighty Father, sobrang blessings na binibigay niya sa atin. Ngayon, hindi lang tithes ang kailangan natin ibigay, but our whole being, not just 10%, because it's just a small fraction of money. Yung money, walang value. Ang may value, sino ang treasure ni Almighty Father? Tayo. Kaya huwag niyong gagamit na pangalan ng Almighty Father sa panghihingi. Hindi pinapabayaan ni Almighty Father yung mga tao naglilingkod sa Kanya. Kung yung mga ibon nga tsaka yung mga halaman, may mga damit, may mga pagkain, tayo pa kaya na mas mahalaga kay Almighty Father? Tayo nakawangis niya. Ginawa niya tayo in His image and likeness. Verse 8. Keep the Sabbath day to keep it holy. Oh, Sabbath day. Ano yung Sabbath day? Anong day yan? Seventh day ang Sabbath day. Paano natin magiging holy ang Sabbath day? Dito kasi literal, no? Sa Old Covenant, ini-introduce pa lang ni Almighty Father dahil wala pang alam ang mga tao. Ini-introduce pa lang ni Almighty Father, Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But on the Sabbath day or on the seventh day is the Sabbath day of the Lord your God. In it you shall do no work, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger, who is within your gates. Hindi pwede magtrabaho. Ngayon, anong nangyari ngayon? Since
iniba ang Sabbath day, ginawang Sunday ng Roman Empire. So iniba, 'di ba? Hindi ako Sabadista, baka Sabadista to kasi ang Sabbath day sa kanya yun ang 7th day. Dahil yun naman talaga ang 7th day. Iniba lang ng Roman Empire. Dahil sinasamba ang sun god Ra na galing sa culture and tradition sa Egypt. Ngayon, remember the Sabbath day to keep it holy. Paano natin magiging keep holy ang Sabbath day? Paano tayo magiging holy sa Sabbath day? Sa ngayon, from Monday to Saturday, gagawin natin ang tama sa paningin ni Almighty Father dahil sa ika-7th day of our lives para makauwi tayo sa tatay natin. That's the Sabbath day. Pag-uwi natin sa tatay natin. Rest day natin yon. Rest. Ang Sabbath day. Yun yung time na uuwi na tayo sa tatay natin. Kumpleto na natin yung trials and tribulations dito sa mundo na napagtagumpayan na natin. Kaya on the 7th day, makakauwi na tayo sa tatay natin. Yung labor and work na sinasabi dito, nagtatrabaho tayo para sa tatay natin. We obey Him. Every day, obey Him. That's the work that He wants us to do. To obey Him. To share God's words. To isa pamuhay natin ang salita ng Diyos. That's the work na gustong sabihin ni Almighty Father. Ang akala nyo kasing work, magtatrabaho lang ng magbebenta ka, yun ang trabaho mo, nagbebenta ka, or empleyado ka. Hindi lang yun, kundi ipapamuhay natin yung salita ng Diyos. Yun ang totoong labor. Dahil yung labor na sinasabi dito, nakakapag save ng treasure in heaven. Yun ang totoong work kay Almighty Father, saving up treasures in heaven. Verse 10, but the 7th day is the Sabbath day of the Lord your God. In it you shall do no work. Kaya nga, sa pag-uwi natin sa tatay natin, rest day natin yon, pahinga na natin yon. Pure bliss and abundance. Verse 11, for in the 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Pag-uwi natin sa tatay natin, yun ang 7th day. Dapat holy tayo, dapat maayos tayo, makita ni Almighty Father, para makauwi tayo sa Kanya. From the 1st day up to the 6th day, maayos sa buhay natin, sinusunod natin ang tatay natin, para sa Sabbath day or the rest day of our lives. 7th day, Sabbath day, pag-uwi natin sa tatay natin. Verse 12, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land, which the Lord your God is giving you. Ito naman ay patungkol na sa mga brethren natin. Kaya nga ang commandment na binigay ni Jesus Christ, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might and strength. Yun yung first 4 commandments. 4 ba to? 5, 6, 7, 8. Yun yung first 4 commandments tungkol kay Almighty Father. Ngayon, yung pangalawang commandment ni Jesus na love your brethren as you love yourselves. Ito na, honor your father and your mother. Dahil yung father and mother mo, brethren mo rin sila. Irespeto mo sila. Kahit na masama pa ang nagawa sa iyo ng tatay mo at nanay mo, hindi ka naalagaan o ano pa man, irespeto mo. Dahil kung yung mga magulang mo nga na nandito na nakikita mo, hindi mo nire-respeto, paano pa si Almighty Father na ire-respeto mo na hindi mo nakikita? Yun ang ibig sabihin dito.
Huwag magtatanim ng sama ng loob. Dahil huwag tayo magtatanim ng sama ng loob sa mga magulang natin dahil tayo rin, parent din tayo, hindi natin alam yung mga anak natin may sama rin ng loob sa atin, no? Ngayon tayo, para maputol yung curse, mahalin natin yung mga magulang natin, yung mga tao. Ito yung commandment ni Almighty Father na may kasamang promise that your days may be long upon the land. No? May promise to para humaba ang buhay mo dito sa mundo, which the Lord God is giving you. Ano ibig sabihin ito? Para maalala ka, kahit wala ka na dito sa mundo, maalala ka pa rin na ikaw ay anak ng Diyos, nirespeto mo yung magulang mo, nirespeto mo yung mga nakakatanda sa'yo. That your days may be long upon the land. Ibig sabihin, maaalala ka, ito siya yung taong mapagmahal sa kapwa-tao. Yun ang ibig sabihin nito. Kasi may mga tao na nirespeto na yung magulang na pero yung life nila, naputol na dito sa mundo. Pero, yung legacy na maayos ang trato nila sa magulang nila, hindi mawawala yun. Promise ni Almighty Father yun, which the Lord your God is giving you. Verse 13, you shall not murder. Ano ba ang murder? Sa ngayon, ang murder, hindi lang to pagpapatay ng tao na literally, but also through words. Minumura mo yung kapwa-tao mo, sinisiraan mo yung kapwa-tao mo. That's murder. Character assassination. Slander. Murder na yun. You shall not commit adultery. Pumapatol ka sa hindi mo asawa. Fornication. Sasabi mong mahal mo ang kapwa-tao mo, pero nananakit ka na ibang tao. Adultery. Sinasaktan mo yung pamilya mo. Sinasaktan mo yung pamilya ng ibang tao. So, paano mo sasabing mahal mo ang kapwa-tao mo kung sinasaktan mo ang kapwa-tao mo? Paano ba yun? Kasi may mga reason yung ibang mga tao. No? Hindi, wala. At least, gawin mo ang gusto mong gawin. Pero wala kang sinasaktan ng tao. Meron kang sinasaktan ng tao, talaga adultery ka. Sinasaktan mo yung pamilya mo. Sisira mo yung katawan mo. Temple ni Almighty Father. Temple ni Jesus yung katawan natin. Dudumihan mo. Kahit sa isip lang. Diyodomihan mo, adultery na rin yan. Kaya nga sa internet, di ba, ang daming mga malalaswa sa internet. Dahil doon mo nagkakapera ang mga tao. Nagiging cause ka na mag-adultery yung mga tao. Hindi, wala akong ginagawa. Napapaganda lang ako. Pero nagiging cause ka. At alam ko na aware ka sa ginagawa mo. Aware ka na bakit ka magpo-post ng nakabikini ka? Bakit? Hindi ko maintindihan. Para hangaan ka ng tao, gano'n. Hangaan ka, ang ganda ng katawan nito. Hindi ko maintindihan. Yun ang nakikita ko. Para hangaan ka, para balikan ka ng jowa mo, gano'n. Para itong sinayang mo. Parang gano'n.
Magulo yung tao na nagugulan ako. Hindi kumukonek sa utak ko. Verse 15, you shall not steal. Huwag ka magnanakaw. Anong ninanakaw mo? Yung idea. Ninanakaw mo yung... Kahit malilit na bagay lang, hindi tama na magnakaw. Kasi hindi mo minamahal ang kapwa-tao mo noon pag nagnanakaw ka. Hindi mo sila nire-respeto. Inaabuso mo sila, ini-scam mo sila. Yung mga scammers. Recently lang, merong nagbenta ng kotse. Mag-ina sila. Pulis yung babae. Yung bata, 8 years old, pinatay. Hindi lang pagnanakaw ang kanilang ginawa. Murder pa. At aside from murder, sinungaling pa sila. Kaya nakikita, nagsinungaling pa rin. Kaya yung kasalanan, dugtong-dugtong yan. Nagplano ka in your mind, plotting. Tapos nagplot ka, ginawa mo. O, nanakit ka ng kapwa-tao mo, nakapatay ka. Ang maraming naapektuhan. At may mga tao na nagkakaroon ng idea, ganun pala ang pwedeng gawin. O, makaka-impluwensya ka ng kasamaan ng ibang tao. Pati bata pinatay. Dahil sa napakaliit lang na pera yan. Kaya tayo, dapat tayo magpa-pray lagi kay Almighty Father. Ingatan tayo ni Almighty Father sa lahat ng oras. Dahil may mga taong mga demon-possessed people. Pag gumagawa ka ng mga wickedness, hindi naman si Almighty Father nasa heart mo. Demon possession na yun. Demonic possession. Akala nyo na yung demonic possession, yung dumudura ng kulay green, yung sumusuka ng kulay green o black. Yung gumagapang sa, yung kisame, demonic possession, gumagapang sa kisame. Hindi yun. Gumagawa tayo ng kasamaan, that's demonic possession. Dahil iba na ang nasa puso natin, iba na ang nasa mind natin na gusto natin gawin, kasamaan. Kung yung kasamaan ang nasa isip mo, that's demonic possession. Nagsisinungaling ka, that's demonic possession. Dahil si Almighty Father, He's for the truth. Whether it will hurt people or not, He's for the truth. Sinong father of all lies? Si Lucifer. Verse 16, you shall not bear false witness against your neighbor. Halimbawa, sa husgado, binayaran ka ng malaki, tapos hindi siya nakapatay pero hindi naman, ganun. Parang inaakusahan mo ng mali, ng kasinungalingan, na wala ka namang proof. Verse 17, you shall not covet your neighbor's house. O yung mga kapitbahay ninyo, kinainggitan ninyo, sana sa akin ganon. Sana ako yung bahay niya, ganon. Akin na lang sana yon. Meron akong nakita na sa internet. Pag may nagde-deliver ng item sa bahay niya, kinukuha ng kapitbahay niya yung delivery. Pwede pala yun. May mga ganun palang klaseng tao. Naiinggit sa kanya yung kapitbahay niya, yung delivery, kinukuha ngayon ng kapitbahay niya. Hindi na pupunta sa kanya. Kasi nga, pag deliver, paid na niya. So, ninanakaw ng kapitbahay niya, nainggit yung kapitbahay. The covetousness, greediness. Kasi bakit natin ginagawa to? Para maging sikat tayo, no? Ginagawa natin to para sikat tayo, mayaman tayo, may power tayo. Kaya natin nagkakasala eh. Yun ang gusto natin. Validation of people. Pag meron akong gatong bagay, sikat na ako. Pag nagnakaw ako, magkakaroon ako ng maraming pera. Pag nag-bear false witness ako, siniraan ko yung kapitbahay ko, ako ngayon ang bida. Pride. Power. Greediness. Pag pumatay ako ng tao na to, wala na, hindi na. Ako na ngayon ang magaling. Ako nakapatay sa kanya eh. Oh. Yung adultery, kailangan maagaw ko siya sa akin. Kailangan agawin ko to eh. Dahil gusto ko yun, akin yun eh. Kasi nga gusto mo ng power. Fame.
and money. Kaya yung mga nagko-commit na adultery, no? Usually, mga lalaking matatanda, tapos mga batang babae, or matandang babae, tapos batang lalaki. Kasi nga, kanya-kanya sila ng goal. Love ba yun? Kung love yun, hindi ka papayag na gano'n ang mangyari. Dahil pagmamahal ang nasa iyo eh. You let them go. And, ibigay mo yung pagmamahal mo kay Almighty Father. Kay Jesus Christ. Kay Almighty Father, kay Jesus Christ, walang talo. Laging panalo. You shall not covet your neighbor's wife. Minsan yung ganda ng asawa ng kapitbahay ko sa akin, sana sa akin na lang. Kaya minsan may mga kapitbahay na nag-aaway-away, no? Yung asawa nila, sa kabilang kapitbahay. Si kumare, si kumpare. Kaibigan ko yon, yung asawa no, naging ano mo. Kaibigan mo, tapos yung asawa niya gusto mo. Hindi ko maintindihan. Ba't ganon? Evilness of the heart. A dark and wickedness. Darkness and wickedness. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant. Pati mga katulong. Gusto kami, mga katulong ako madami, magaganda yung mga katulong ko. May katulong ako para maglinis ng sahig, may katulong ako para maglinis ng bintana, ganon. Tapos gusto mo rin yung mga alaga niya, yung business, may ganun siyang business. Gusto ko akin din yung ganung business, gagayahin ko siya. Nor is donkey, nor anything that is your neighbor's. So ito, yung 10 commandments, the 10th commandment, verse 17, covetousness, tungkol sa covetousness. Ang ginawa ng ibang religion, ginawang dalawang commandment, yung covetousness. Thou shalt not covet your neighbor's house, thou shalt not covet your neighbor's wife. Ginawa nilang dalawang commandment para matagtakban or para alisin ang commandment na you shall not make for yourself a carved image. Ngayon, ang utos ni Jesus sa atin, ano ang number 1? Mahalin natin si Almighty Father. Bakit? Pag mahal natin si Almighty Father, yung utos ni Almighty Father, sunod-sunod na yun, mamahalin din natin ang ating kapwa-tao, hindi na tayo magnanakaw, hindi na tayo maiinggit, hindi na natin kailangan ng validation ng ibang tao, dahil nakafocus tayo lahat kay Almighty Father. Dahil lang tao, gusto nila ng validation, gusto nila laging sikat sila eh. Ba't gano'n ang tao? Hindi ko maintindihan. Ano bang makukuha ninyo? Ano bang nakukuha niyo sa ganon? Hindi nang manahimik. Verse 18 of Exodus chapter 20. Now all the people witnessed the thunderings, the lightning flashes, the sound of the trumpet, and the mountain smoking, and when the people saw it, they trembled and stood afar. Mas natakot yung mga tao, layo sila, stood afar. Doon sila nagstay. Kasi nakita nila may kulog at kidlat. At saka yung trumpet, narinig na yung trumpet. Saan galing yung trumpet na yun? Ba't may narinig tayong trumpet? Ba't may kulog, may kidlat? So it's a miracle, it's something different, it's otherworldly. Then they said to Moses, you speak with us and we will hear. But let not God speak with us lest we die. Sobrang takot nila. Sobrang nervyos. Sabi nila kay Moses, ikaw na magsalita tungkol pa sa amin. Para kami makikinig sa'yo. Kasi pag si God ang magsasalita, tatakot kami. Bakit? Alam ni Almighty Father na matatakot ang mga tao. Pero hinayaan pa rin niya na iparinig niya ang boses niya sa mga tao para maniwala ang mga tao, para magkaroon ng takot ang mga tao. Pero kahit na nagkaroon ng takot ang mga tao, after some time, balik na naman sa dating gawin ang mga tao. Matigas ang ulo.
Verse 20, and Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, and that his fear may be before you, para magkaroon kayo ng takot, so that you may not sin, para hindi kayo magkaroon ng kasalanan. Hindi kayo gumawa ng kasalanan, matakot kayo sa boses ni Almighty Father. Tingnan nyo, thunder and lightning, tapos may trumpet pa, tapos yung kanyang boses, it's thunderous. Magkaroon kayo ng takot para hindi kayo magkaroon ng kasalanan. Kaya nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. Pero si Moses hindi siya takot. Lumapit pa siya sa thick darkness kung nasaan si Almighty Father. Then the Lord said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, you have seen that I have talked with you from heaven. You shall not make anything to be with me. Inulit-ulit ni Almighty Father ang tungkol sa idolatry. You have seen that I have talked with you from heaven. Sabi mo sa mga children of Israel, you shall not make anything to be with me. Huwag niyong isasama ako sa ibang mga bagay na ginawa ninyo. Huwag niyo akong idamay sa, kung pwede lang huwag niyong idamay si Almighty Father sa mga carved images. You shall not make anything to be with me. Hindi niyo ba nababasa to? Yung mga religious leader, hindi ba na niya nababasa to? Andito naman lagi sa Bible to. Ang tagal-tagal na itong Bible. Matanda pa sa atin to. Ba't hindi niya na... Kasi matigas ang ulo ng tao. Gusto na sundin ng kanilang sarili. Gusto niya ng validation ng tao. You shall not make anything to be with me. Gods of silver or golds or gods of gold you shall not make for yourselves. Kahit na gawa sa ginto. Or kahit na gawa sa silver. You shall not make for yourselves. Di ba ang gawa ninyo? Gawa sa kahoy, gawa sa tingga, gawa sa plastic. Kahit nagawa sa ginto pa yan o silver, hindi nyo dapat i-associate kay Almighty Father, kay Jesus yon, because that's an abomination in the eyes of God. It's uncleanness. Ha? Paulit-ulit na lang ito no? Huwag kayong gagawa ng carved image, huwag kayong sasamba sa kung sino-sino, anong mga bagay. Ulit-ulit lang sa Bible. Bakit hindi nakikita ng mga tao? Itinatago sa inyo. Hindi, kasi sayang naman yung ginawa naming mga statue dyan. Ano pa yun mga 1600s pa yung statue na yun Ano na yun? Antigo na yun. Kahit pa antigo yan. Ha? Nabubulok, di ba? Pipinturahan, nabubulok na, pinturahan ulit natin. Kahit pa pure gold yan, kasi alam ko lang naman ano yan no? Yung gold lang na itinatapal lang ninyo. Ano man tawag sa gold na tinatapal lang? Tapos nawawala rin yung gold. Kahit na purong ginto pa yan, hindi kayo dapat gagawa. Iba-ibang klase ang itsura. Merong kalbo, merong kulot ang buhok, merong may mga kasamang bata, merong maraming kamay, may mahabang bigote, merong may pakpak, wala namang pakpak ang mga angels. Saan nyo kinuha yun? Invento lang ninyo. Culture and tradition ninyo, that's cult. Mahaba ang buhok ni Jesus, hindi mahaba ang buhok ni Jesus. Bawal ang mahaba ang buhok sa mga Jew. Ang mahaba lang ang buhok ay ang mga Nazarite. Kasi si Moses, si Samson, mahaba ang buhok niya. Kasi ino-offer siya kay Almighty Father, hindi pwedeng gupitin ang buhok niya. Pero si Jesus, maikli ang buhok ni Jesus. Hindi pwedeng mahaba dahil kahiya-hiya ang mahaba ang buhok sa lalaki doon nung time ni Jesus. Ang mahaba ang buhok mga babae. So, sino ngayon yung nasa picture ninyo?
Tapos nagtatalo-talo pa kayo kung anong kulay, black ba, o ginagawa pa rin yung singkit, iniba-iba pa rin niya. Ay, hindi ko maintindihan, ba't tiniba-ibay niya yung itsura? Anong gusto niyang mangyari? Tapos lagi nakaganon. Ba yung ganon? Ganon? Para ba? Gaganyan. Ba't hindi nakaganyan? Ba't nakaganon? Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nakaganon? Di ba nakaganon din yung sa ibang religion? Pare-pareho lang itsura. Iniba lang din yung pangalan. Ha? Nandaloko kayo ng tao. An altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings, and your peace offerings, your sheep and your oxen, in every place where I record my name, I will come to you and I will bless you. Sabi ni Almighty Father, pag nire-remember niyo ang pangalan ko, ako nire-remember ninyo. Nag-offer kayo ng burnt offerings, peace offerings, yung mga sheep niyo, tsaka yung mga oxen ninyo. I-bless ko kayo. Kasi itong peace offerings, it's a act of worshiping the Almighty God. So tayo, i-worship natin si Almighty Father. Wala man tayong sheep ngayon, wala man tayong oxen ngayon. Sino ang offering na ginawa? Si Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, use my name. So gagamitin natin ang pangalan ni Jesus Christ. Hindi natin kailangan pa ng mga sheep, ng mga oxen, minsan itlog, may nanghingi ng mga itlog para ipag-pray daw. Hindi na kailangan yun dahil ang offering si Jesus Christ. Verse 25, and if you make me an altar of stone, you shall not build it of hewn stone. For if you use your tool on it, you have profaned it, or dinumihan nyo na. Kung gagawa kayo ng altar of stone, hindi kayo dapat gagamit ng mga pamukpok or pang-ukit. Kasi kung gumamit kayo ng tool, dinumihan na ninyo yung altar of stone. So gusto ni Almighty Father kung anong itsura, yun na yun as is. Doon ilalagay yung offering na lamb or sheep or oxen. Hindi dapat i-modify. Dahil hindi niya ipinag-utos na i-modify. Okay? Verse 26, nor shall you go up by steps to my altar, that your nakedness may not be exposed on it. Ano ibig sabihin nito? Hindi kayo dapat umakyat sa altar ko ng madumi dahil makikita ang inyong kadumihan, ang inyong kahihiyan. Yun ang ibig sabihin ito, symbolically speaking ito. No? Nagsasalita si Almighty Father ng metaphor. Okay? Figures of speech. Na kung mag-o-offer kay Almighty Father, dapat malinis. Kasi pag madumi ka, yung kahihiyan mo, may expose yun. Kaya dapat maayos tayong lalapit kay Almighty Father. Dahil nakakaya, mag-offer ka kay Almighty Father, tapos madumi ka, tatanggapin ka ba ni Almighty Father? Hindi. Yung mga offerings ninyo sa mga carved images ninyo, tinanggap pa ni Almighty Father, hindi tatanggapin ni Almighty Father yan. That's kadumihan. Abomination. Kailan pa tayo magbabago? Kailan pa tayo susunod kay Almighty Father? Sa mga salita niya, sa mga pinag-uutos niya. Hindi lang to sa Old Covenant, kundi sakop nito up to the New Covenant, up to now. Kasi iba ayaw, hindi, Old Covenant lang yan, bago na ngayon, kaya pwede na sa ating gumawa ng mga carved images. Hindi nagbabago si Almighty Father sa kanyang mga decisions. Sa mga decisions niya, sa mga salita niya, hindi nagbabago. Kung ano yung promise niya, kung ano yung salita niya, since the world began, up to now and in the future, nung magyayari sa Book of Revelation and way past the Book of Revelation pa, yun ang mangyayari sa mga salita ni Almighty Father. It will be forever. Hindi nire-revise ang Bible.
yung mga science books nyo, yung mga math books, nire-revise yon. Dahil may mga pagkakamali yung mga tao, di ba? Nag-aaral na naman sila, mali na naman. Tapos, next year, revise natin ulit kasi meron tayong maling. Itong Bible, hindi. Hindi magbabago ang salita ng Diyos. Hindi magbabago si Almighty Father sa faithfulness niya sa atin. At hindi magbabago yung pag-iingat niya sa atin. Thank you, and God loves us all so much.